Bakit kailangang may content ka kapag isa kang content creator? Kung puro ka payakap, hindi aksidenteng napanood mo ang video na to. Makinig ka. Karamihan sa mga nagto-turn on ng professional mode at gumagawa ng page ngayon para maging content creator ay nalilihis ng tingin. Kasi simula pa lang, ito agad ang kanilang binibigyang pansin. Payakap. Pinapayakap ng malalaking content creator. Payakap sa kapwa content creator. Nagpapayakap gamit ang bituing tumataginting at nagniningning. Since tungkol sa content naman ang topic, parant lang ako saglit. Ibigay na natin ang tinatawag na benefit of the doubt sa mga content creator na gumagawa at nagno-normalize ng ganitong sistema. Sige, hindi nyo alam. Pero try natin balikan. Diba karamihan sa mga promotor ng payakap nagsimula na may content? Nagsimula at nakilala dahil sa content. Gumawa at nagpagod para sa kanilang content. Lumaki at nakilala. Kaso ngayon, ano na? Bakit iba na ang ginagawa kumpara noong una? Bakit nagtuturo ng isang bagay na hindi naman ginawa at kinasanayan? Nagtuturo ng bagay na hindi naman effective at magpapaasa lamang. Asa na yung prosesong pinagdaanan? Di ba dapat yan yung inyong pinagkukunan? Pinagkukunan ng kaalaman dahil dyan kayo dumaan. Bakit kayo parang naligaw ng daan? Bakit nyo binali ang prinsipyo na noon ay inyo ding pinaglalaban? Nakakalungkot na ilan sa kanila ay inidolo kong minsan. Yung ilan sa kanila, tiningala ko dahil sa content nilang may laman. Kaso ngayon, halos puro payakap na lang. Nakakalungkot lang naman. Huwag nyo sana i-normalize yung isang sistema na kayo lang naman ang nakikinabang in the long run. Sabi ko nga, baka hindi nyo lang alam kung ano ang nagiging epekto niyan sa mga baguhan at nagsisimula pa lang. Try nyo ding alamin kung minsan. Kasi, tinuturo nyo naman. Dun sana tayo mag-focus sa pagtuturo kung paano gumawa ng maayos na content. Sa mga baguhan at nagsisimula pa lang, dyan sana kayo mag-focus. Bakit? Dahil isa kang content creator. May content sa tawag sa'yo. Ayan o, naniniwala ako na as content creator, wala kang ibang choice kundi gumawa ng content kung gusto mong makilala at mag-grow ang channel o page mo. Andito ka kasi sa mundo kung saan iba't ibang galing ang binibida. Kaya para makasabay ka, kailangan mong gumawa ng content na tutulong sa iyong bumida at makilala. Kailangan may content kang naiiba sa iba kahit may kapareho ka. Kailangan may content ka na kung maaari ay dun ka masaya. Tanungin mo ang sarili mo. Meron na ba? Alam mo na ba? Kung wala pa, huwag ka sana sa payakap umasa. Content mo ang una mong ihasa. Alamin mo muna. Kung meron na, huwag mo din ipayakap at ipilit papanoorin sa iba. Pahalagahan mo yan. Pinagpaguran mo yan eh. Sa pag-iisip pa lang, kapagod na, di ba? Dapat yung mga taong interesado dyan ang makakapanood yan. Hindi kung sino-sino lang na dinaan sa pilit. Patuloy kang mag-improve. Patuloy kang mag-grow. Patuloy kang matuto. Patuloy mong paghusayan ang content mo. Dahil kahit ano pang gawin mo, hindi mo kayang baguhin na dito sa mundo ng content creation, wala kang ibang aasahan kundi ang content mo. Dahil dito, content ang naghahari. Kung wala ka niyan, umpisa pa lang, talo ka na. Sana magmarka sa isip mo ang mga sinabi ko dito. Kung hindi man, try mo na lang puntahan ang mga reels ko mula noon hanggang ngayon. Makikita mo na habang tumatagal, patuloy akong nag-i-improve sa pag-content. Nakatuon ang pansin sa content. Malakas ang paniniwala ko na kapag may content ka, may laban ka dito sa social media. You are way more better dun sa mga payakap at pabakas na galawan nila. Try mo lang. Baka makatulong. Okay? Natulungan ba kita? Follow for more.